Yan, Poca 42. Ang problema nito ay nagpa-power on pero wala siyang picture, walang display pero may backlight. Ganito yung kanyang mainboard. Yan. Okay. Tapos yung topboard naman niya ay may kaputol siya, no? So testing natin, titingnan natin kung ano ang problema ng unit. So mayroon na siyang ilaw dito, power on natin. Ayaw mag-on. Yun, mag-on na siya. Yan. Tapos nag-backlight na. Kaya check natin ang supply ng kanyang panel. So dito mayroon tayo masukat dito. Mayroon siyang 12 volts. Tapos pagdating dito sa kanyang DC-DC, ito yung BGHF natin. BGHP. So wala siya, no? Yun, no? Wala siyang supply sa BGHP. Tapos yung 15 naman natin, ito yung 15 natin. So wala din siya. So yan yung problema ng unit natin. Hindi nagkakaroon siya ng DC-DC. Blanco lang siya. Mayroon siyang backlight, blanco lang. Pero ang nakasulat dito, red only. Pero hindi lang siguro nila na power on kasi medyo supply na yung pindutan dito. Kaya nilagay nung isang technician dito ay red only. Pero ang talagang issue nito, no display. So gagawin natin dito, aalamin lang natin kung buo pa yung kanyang panel, yung pinaka LCD niya, kung hindi ba damage na yung LCD nito. Try natin mag-inject. Kung ayaw niya magkaroon ng DC-DC, try natin siya gamitan ng ibang topboard. Supplyan natin yung BGH, BGL, tapos yung 15 niya. Minsan kasi pag nasupplyan mo yung tatlo na yan ay nagtitrigger na yung operation ng topboard natin. Basta mayroon kayong masusukat dito na 3.3. Yung mayroon siyang 3.3 dito. Yan. Pag nagkaroon siya ng 3.3 dito, kahit hindi gumagana yung ating DC-DC, try nyo lagyan ng supply, baka mag-function pa. So may 3.3 siya pero wala siyang 15 volts. Tapos yung BGH natin wala rin. Yan, wala din siya. So gagawin natin, maglalagay tayo ng isang T-con board. Susuplayan natin to ng isang T-con board na mayroong DC-DC. Titingnan natin kung magti-trigger siya. So bali ito yung gagamitin natin. Yan. Madalas kasi yung ganito mas madali siya i-set up. Saka marami tayong stock ng ganito kaya hindi siya sayang. Okay, try natin yan. So ito yung ating 12 volts. Tapos ito yung BGL natin, BGH natin, ito yung 15 natin. Tapos mayroon pa tayo dito 7. Yan. So try natin kung saan siya gagana. So ito na, set up na natin siya. Ito yung positive, negative natin yon. Tapos ito yung T-con natin. So positive, tapos ito yung negative natin. So ito yung BGL natin, BGH natin, 15 natin. So nakatap na yan. 15 natin dito, BGH natin to, saka BGL natin yung black. Okay. So yan na yung setup natin. Yan. So tingnan natin kung magkakaroon ito ng picture. Or hindi ba siya magpo-protect. Pag hindi siya nag-protect, ibig sabihin pwede siyang magkaka-picture. Tapos pwedeng magkaroon siya ng 7. Kasi yung 7 nito dito. Pag hindi nagkaroon ng 7 nito, pwede naman natin siya lagyan ng 7 na nanggagaling dito sa T-con. Pero try muna natin kasi minsan nagti-trigger naman yung 7 niya.
pag nagkaroon siya ng supply na 15. So ito, nag-backlight na siya, no? Yan, nag-backlight na siya. Check natin kung may supply tayo dito. Okay, mayroon siya 11.9. Tapos check natin yung BGL natin dito. Yan. So mayroon siyang negative 5. Tapos yung BGH natin, mayroon siyang 27. So hindi siya nag-protect, no? Tapos check natin yung 15. Mayroon din siyang 15. So hindi nag-protect, oh. Tapos ito yung nakasulat diyan ay BDD EM. Tapos ito, tingnan natin. So mayroon siya positive 7. Okay. So nagkaroon siya ng supply na 7 kahit na 15 lang yung kinabit natin kasi nagpa-function pa rin yung IC dito, nag-ooperate pa rin yung circuito nito para magkaroon siya ng positive 7. So titingnan natin kung mayroon itong display. Yun, no? Mayroon siyang display, magaspang lang kasi sa audio video natin naglulus siguro ito. Medyo umido na rin kasi yung socket niya, no? So, try natin ayusin. Tingnan natin kung lilinis yung picture. Ayun. So malinis siya, yun, no? Malinis, nawala yung signal. Check natin yun. Yun, oh, malinis. Okay, pwede pa, no? So nagkaroon siya ng picture, magalaw-galaw lang kasi sa audio video natin yan. Maganda yan pag naka HDMI. Pwede pa. So gumana yung ating LCD dahil dito sa top board na ito. So ang supply lang na kinuha natin dito ay BGH, BGL 15. Tapos yung mga ibang supply na yon ay ito na ang bahala na nagpa-follow up nito. So ganun lang. Pag may mga ganitong trouble kayo na ganito yung top board na gamit tapos ayaw maglabas ng DC-DC, try nyo gumamit ng ganito. Mag-inject kayo ng supply. Minsan kasi nagpa-function siya pag hindi naman talaga sira yung total yung ating circuito. So kagaya nito, gumana pa siya, no? So yung ganitong setup, marami na rin tayo nagawa na ganitong setup. Tumatagal naman siya. Ano, okay pa rin. Basta buo yung ating LCD. Yan. Basta pag naglagay kayo nito, hindi naman siya nag-protect, hindi naman mainit yung IC, okay naman yung IC natin, tapos yung dito hindi rin naman mainit, so okay yan. Pero pag naglagay kayo nito, nagpo-protect siya, ibig sabihin nun may circuito dito sa top board na ito na shorted. Kaya pag nag-inject kayo ng supply, nagpo-protect. Pero kung ganyan kagaya nito, nag-inject tayo ng supply, hindi siya nagpo-protect, ibig sabihin okay yung circuito. So ano lang to, nagkakaroon lang ng problema dito sa operation ng kanyang DC-DC. Ayaw ito magkaroon ng DC-DC. So pag hinahanap kasi natin, pag tinrouble natin yung mga ganitong problema, napakahirap i-check kung saan nagkaroon ng open na parts or open na circuito yung ganitong problema. Pero pag nag-inject ka, kung gumana naman siya, ay pwede na yan. So kagaya nito, nag-inject tayo, gumana naman siya, ay pwede na yan. So ito yung brand. Pwede pa, no? Okay. So kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe sa susunod ulit natin na video. So ganun lang, tsaga-tsaga lang talaga. So ito, obserbahan na lang natin to, titingnan natin kung magtuloy-tuloy ito. Pag mga ganito kasi, pag naobserbahan natin siya ng isang araw, 2 araw, 3 araw na tuloy-tuloy, walang pagbabago, ibig sabihin good na yun. Pwede kasi sa mga 2 araw, 3 araw, lalabas yung problema nun. Pero mas maganda, maobserbahan natin ng matagal. At may warranty naman yan pag nagkaroon naman ng problema. Pag hindi na natin na-repair at pasok pa sa warranty, so minsan binabalik na lang natin yung pinambayad ng customer kasi kawawa naman sila.
nagbayad sila tapos hindi naman nila nagamit ng matagal. So para hindi naman magtampo sa atin si mga tumer. Yan, no? Okay pa rin, ano? So sasarado na lang natin to, tapos obserbahan na lang natin.